Kim at Darren, tandem, bagay rin sa pelikula. Anong bet na role sa Kim Ren? Kim Ren or Dark Kim Ren, Dark Kim. Ano mas bagay? Dark Kim, Kim Ren. Kim Ren. Ayan no. Ito talaga si lagi pinaglalaroan si Kim no. Natutuwa kasi yung mga fans, parang yung bardagulan nilang dalawa. Pero syempre bilang magkapatid dapat no. Yung role nila. Oo, magkapatid. Magkapatid. Walang syempre naman. Oo, walang love angle. Diyos ko naman. Parang hindi ko yata ma-imagine na magkakaroon ng love angle tong si Kim at saka si Darren. May halikan, may bedroom. Ay, walang ganun. Di ba, tsaka? Alam mo naman, ang bata-bata pa nitong si nasa 20s na rin yan. Hindi ibig sabihin, baby ang tingin. Diba? Pero little brother, baby brother, hindi naman little, dahil so tangkat. Hindi, pwede rin siguro Kim Pao, tapos with matching Darren. Okay. Pwedeng kapatid ni Paolo si Kim, or pwedeng kapatid ni Kim si Paolo na palaging, di ba, na sinusubukan kung totoo nga ba yung pagmamahal ng Paolo sa character niya. Pero comedy dapat. Dapat comedy. Mga ganun. Ayoko parang hindi ko nakikita magdadrama itong si Darren. Doon nagdrama na yan. Oo naman. Kaya rin naman niya syempre. Gusto ko yung mga feel-good movie lang na ganyan. Si Kim, no? Pang feel-good movie. Oo. Pero magaling din kasi magdrama si Kim. Siguro kung oo nga. Samahan din naman, dapat meron din si Darren na na ka-love team. Namili ka, Kailin Alcantara o Cassie Legaspi. Nagkasi na kasi siya sa pelikula ni Ate V. So si Kylie naman total wala naman jowa-jowa si Kylie. Oo nga. Ha? Gusto mo talaga sila magkatuloy? Hindi, wala namang tuluyan pa, di ba? Naalala mo interview natin si Kylie dati, siya nga nag-mention ng pangalan ni Darren. Bakit kaya si Darren tsaka si Cyril Manabat? Tapos ganun ang character niya. Galing ni Cyril. Baklang-bakla rin naman si Cyril. Tapos ginaganon-ganon ng buke. Oo. Siguro na para maganda. Para lang may contrast. Tapos basta parang ang role ni Darren medyo mahiyain. Social. Ang makapalang mukha si Cyril, yung parang laging pinupush yung sarili. Ganon. Tapos ayaw ni Kim. Oo. Tapos pag tinulak from behind, pag tinulak ni Darren, bibiruin niya. Pag tinulak niya si Cyril from behind, gaganon si Cyril. Pero, gaganon din siya. Magbabounce lang siya. Ganon. Kaya niya maloka. Kasi wish ko yan. Gusto ko mapanood in one film or in one teleserye talaga si Kim din tsaka si Pero dapat kasama na sila sa It's Showtime. Pero dapat, iba pa rin ang acting eh. Kung gagawa si Kim ng rom-com, dapat may kasama na rin sa mga young na young na love team. Oo. Di ba para at least cute? Talagang gano'n naman dapat. Dito na naman sa My Love Will Make You Disappear. Para katulad nila Eddie Gutierrez noon. Hindi doon sa My Love Will Make You Disappear yung kapatid niya na gumanap doon. Hindi naman Hindi yun, parang yun pinupush din yun eh. Parang hindi naman na-showcase. So yun sila bagay. Siyempre nakafocus sa bigyan lang natin parang Eddie Gutierrez saka Susan Roses noon. Di ba kung mga ginagawa sila mga rom-com, di ba? Yes. Comedy, ang mga kasama sila Lotot de Leon, Ramon Christopher, Manuel Reyna, si Maricel Soriano, and William Martinez. Ang luma, no? Hindi, totoo naman. Meron ba mga ganun naman kasi ang formula noon. Di ba si Vice ganda sa every film niya, lagi siya nagsasama ng mga young love team. Doon nga, di ba, nagkaroon ng Katniel, nagkaroon ng Jadine, di ba? May mga ganun-ganon. So, if ever, sino na? Yun na nga. Pero yun siguro si Piang at saka si JM siguro. Sino pa ba? Pwede naman. Siguro yung mga lalabas ngayon sa PBB. PBB, tatlong Piangs, yung JM Piang. Pwede rin. Ang pagbuhos ng suporta at pagmamahal para kay Kim Chiu sa social media, particular na sa X, ay patunay kung gaano siya minahal at hinangaan sa loob ng 19 na taon sa showbiz. Mula sa kanyang humble beginnings bilang PBB 10 big winner ng 2006, hanggang sa pagiging isa sa pinakamatatag na actress at host ngayon, kitang-kita ang pag-angat at patuloy niyang pagniningning. Ang trending post mula sa kanyang mga loyal fans at fandom gaya ng Kim Paulandia ay nagpapakita kung paano siya naging inspiration sa marami, lalo pang pinatingkad ito
ng kanyang stunning Reed Goddess anniversary photoshoot na nagsilbing simbolo ng kanyang transformation at resilience sa showbiz. Kumbaga nga sa kanya, parang isang phoenix na muling bumangon at lumipad sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan. Ang viral na post mula sa isang netizen ay nagpakita ng genuine admiration sa kanya at kitang-kita rin ang pagpapahalaga ni Kim sa kanyang fans sa kanyang personal na tugon. Sa isang industriya na mabilis ang galawan, bihira ang artistang nananatiling may matibay na fanbase at positibong imahe gaya niya. Ang kanyang mensahe ng pasasalamat at determinasyon sa kanyang anniversary caption ay hindi lang simpleng pagbabalik tanaw, kundi isang pahayag ng pagpapatuloy, isang pangakong hindi siya titigil sa pangarap, sa pagbibigay inspiration at sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Malinaw, hindi lang ito simpleng selebrasyon ng isang milestone, kundi isang pagpapatibay ng ugnayan ni Kim sa kanyang mga tagahanga, sa kanyang mga proyekto at sa ABS-CBN family na naging tahanan niya sa loob ng halos 2 dekada. Narito ang ilang dagdag na elemento na maaring magpalalim o magpayaman pa sa balita tungkol sa 19th anniversary ni Kim. So, una, pag-highlight sa career milestone. Maari pang banggitin ang ilan sa pinakamahalagang proyekto ni Kim sa loob ng 19 na taon gaya ng mga iconic teleserye tulad ng Sana Maulit-uli, My Girl, Ina, Kapatid, Anak, at Love Thy Woman. Box office hit gaya ng Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo at A Bride or Wind. Mga hosting stint, It's Showtime at pagiging bahagi sa asap natin to. Ito ay magsilbing pagbabalik tanaw sa lawak ng kanyang kontribusyon at entertainment industriya. Pangalawa, pagbanggit sa personal growth at advocacy. Pwedeng idagdag ang mga bagay na ipinaglalaban o sinuportahan ni Kim tulad ng pagiging vocal sa mga isyong panlipunan, lalo na sa mga panahon ng ABS-CBN shutdown, pagiging mental health advocate, lalo na bukas siya sa mga pinagdadaanan niyang struggles at kung paano niya ito nalampasan. Pangatlo, pag-usbong ng fan culture. Maaari ding bigyang diin ang papel ng fandom sa tagumpay ni Kim. Paano siya sinuportahan ng fans sa bawat proyekto at sa mga hamon sa kanyang career. Ang tuloy-tuloy na online engagement na naging susi sa kanyang longevity sa industriya. Pang-apat, inspiration sa bagong henerasyon. Maaring idagdag kung paano siya naging role model sa mga young dreamers, lalo na sa mga gustong pasukin ang industriya. Mula sa pagiging ordinaryong probinsyana patungo sa big star, isang Cinderella story na totoo. Ang disiplina at work ethic na nagdala sa kanya sa kinaalalagyan niya ngayon. Panglima, mga susunod na plano. Kung may available na information, maaring isama kung ano ang aabangan mula kay Kim. May paparating ba siyang teleserye o pelikula? May plano ba siyang bumalik sa recording studio o magkaroon ng concert?